Ang hirap nito, sariling sikap lang tayo. Hey guys, it's EA again. Yahoo! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, kung napapansin nyo po sa aking get up ngayon, ayan po, naka-UP shirt po ako. So definitely, ang gagawin kong video ay may kinalaman sa UP since it's back to school season na malapit na. So ang gagawin po natin ngayon ay ang tips for UPM Freshies. So just a disclaimer po guys before I begin with the video. This is not a sponsored video. Hindi po ako, I wasn't asked by any UP admin or kung sino man na gumawa ng ganitong video. Napapansin po kayo mga ilaw-ilaw na galing dito. Parang violet, dilaw. Galing po sa TV yun. So huwag nyo na lang pong pansinin, okay? And guys, for today, I will be giving you 10 tips. So ito yung mga dapat nyo i-expect or yung mga mga things na makakatulong sa inyo sa stay nyo sa UP. Ito ang nakat ko. Suko. Sa mismong pasukan natin sa August, no, maging fulfilling experience at ma-enjoy nyo lahat. So, ayan po. Okay, so tip number 1. Para sa atin, tip number 1, you should familiarize yourself with the campus. Dapat familiar ka kung saan yung building na ganito, yung ganitong building, no? So, basically, para sa mga taga-CAS, no, meron tayong dalawang building, meron tayong GAB, at meron tayong RH. Hindi lang po yung CAS ang UP Manila, meron pa po tayong mga white colleges, yung PGH, atin din yan. Marami pa tayong white colleges doon banda. So, huwag nyo isipin na yung UP Manila ay yung CAS lang, no? And sa CAS, no, meron tayong parang 6 departments. Parang DAC, Department of Biology, DBS, DSS, DPSM, at ang Department of Physical Education. Para di ka magmukhang syunga na biglang naghahanap ka ng biology prof sa DAC, di ba? Naghanap ka ng mathematics prof sa DSS. Dapat maging familiar din kayo sa lugar, no? Alam niyo naman po na ang UP Manila po ay nasa Manila, nasa Faura, at katabi po natin ang Supreme Court at ang Department of Justice. So, wag na po kayong magugulantang mga freshies kung biglang paglabas niyo po ng UP Manila, meron pong media, may ABS-CBN, may TV5, may GMP, tapos maraming reporter, maraming nagrarally. Right? Normal na po sa amin yun, no? Parang ngayon po, pag napanood niyo po itong video na to, binabalaan ko po kayo na maging handa na po kayo sa mga ganong sitwasyon. Tip number 2, always bring your Form 5, your ID, at laging magdadala ng Blue Book. Yung Form 5, although hindi naman siya masyadong hinahanap lagi kasi in fairness naman sa UP, pa nag-enroll ka, bibigay agad sa yung ID. Pagka-enroll mo, mag-picture, tapos parang in a few minutes nandun na print na yung ID mo. Ganito ang ID. Hindi yan. Ito. Ayan ang ID. And yung Blue Book, ano bang tsura ng Blue Book na yan? Teka, maghahanap tayo. Ayun po guys, nagbabalik po ako. Naghanap lang po tayo ng Blue Book, no, at kung ano pwedeng ma-punchline. Kapag sinabing Blue Book, hindi po siya yung parang ganito na bibili kayo sa National Bookstore na biglang, ay, kulay blue. Tapos, ayan yung Blue Book. No, hindi po yan ang Blue Book. Ano to? Manual ko. Wala akong mahanap kasi na blue na book. Kumari na lang, yan. Nakita nyo na may blue, tapos libro siya, Blue Book. So, hindi siya yung Blue Book, okay? Ang Blue Book po ay ganito po. Ayan. No? Ayan. Nakikita nyo po yan. Ayan po, may tatak po yan ng UP. Tapos yan. So, ito pong Blue Book ay basically, ginagamit po siya kapag may quiz, kapag may exam. Tapos, depende rin naman siya sa prof nyo kung nagpapagamit siya ng Blue Book. Kasi, yung ibang prof naman, parang meron naman sila na answer sheet na binibigay. So, pero meron pa rin mga prof na nagre-require ng Blue Book. So, maging prepared kayo. Nagtataka kayo saan ba nakakabili ng Blue Book o saan ba ito natatagpuan? Sa mga online Facebook ng mga iba't ibang UP Manila buy and sell kemi, meron doon mga nagbebenta ng Blue Book. Or sa school, pag pumasok na kayo, meron din mga orgs na nagbebenta talaga ng Blue Book. So, antabayanan nyo na lang yung mga ganyan. Yung gantong klase, yung medyo maganda yung print, ayan, mga 7 ata to, 1.5. Tapos yung tsaka-tsakang print, ano lang yun, 2 or 3. So, depende sa inyo. Pero kung natitipid kayo, okay na yung 2, susulat ka lang naman. Wala naman pinagkaiba dun eh. Pinaganda lang naman to, puti. Iyan medyo kulay putik, gano'n. Kulay lupa. Pero okay na rin naman.
Next, tip number 3. 3. Hindi ko alam kung sa lahat pero sa UP Manila, wala kaming dress code, no? Wala kaming uniform, parang civilian lang, kung anong gusto namin isuot, yun lang talaga. No, kayo pong bahala kung ano pong gusto niyo suotin. Kung gusto mo magtopis habang lumulusong sa baha sa Faura, okay lang yan. O tol, ayos ganda ng forma natin sa lakad. Tirik na tirik yung araw, naka-jacket. Hindi ka ba naiinitan? Grabe alas 3 ng hapon, ganyan yung damit mo. Uy, grabe. Di naman pre. Ganto lang kasi kami sa Korea, kasi galing kong Korea, tas ganito talaga yung mga forma nila doon. So, sanay lang ako na ganito. Kaya kahit natirik yung araw, hindi ako naiinitan, no? I don't mind, okay. Pero wag naman yung yung nakapantulog ka, biglang nagising ka lang, tas di ka na naligo, pumunta ka na sa school, nakapajama, nakachinelas. Anong tingin mo sa school? Isang malaking sala? Bahay mo? Ganun. So, kahit papaano, maging careful pa rin tayo, maging mindful pa rin tayo sa pagsusuot. Kumbaga, nandun pa rin tayo yung respect natin sa mga ibang tao kahit papaano. Diba? Lalo na sa prof natin, hindi naman tayo pwede pumasok na naka-pajama. Wala ring prescribed na haircut or hair color na nakailang kulay na nga ako ng buhok doon sa loob ng UP. Ano na kayo susunod? No? Comment below guys kung anong gusto nyong kulay ng buhok ko sa susunod. Tip number 4. Ayan. Kung nanonood ka ng video na to tapos freshie ka, tapos tinatanong mo sa sarili mo na anong gagawin ko sa first day, anong gagawin ko sa enrollment, sinong lalapitan ko, anong dapat gawin, wag kayo mag-alala dahil meron tayong tinatawag na freshman block coordinator. Siya yung nagga-guide sa mga freshies. No, sila yung makikita mo sa enrollment na naka-abound sa'yo, tapos pagpasok mo ng OUR, tatanong sa'yo, ano pangalan mo, anong course mo, anong block mo. Tapos pagka siya yung FBC mo, bibigyan ka niya ng calling card, no, isave mo yung number niya sa phone mo, tapos pag meron kang mga kailang tanong, don't hesitate na magtanong sa kanya. Kaya nga sila nandyan, para kahit papaano, ay hindi tayo nagmumukhang syunga sa first day or sa stay natin sa UP, no? Kahit hindi first day, kahit second year ka na, third year ka na, sila yung mga ate, kuya nyo, so pwede pa rin kayong magtanong sa kanila. Pwede nyo rin silang maging tropa, di ba? Okay lang naman yun depende na rin sa inyo yun. So, di ko lang alam kung alam ko meron pa rin ata yan ngayon So, ayan, mag-proceed naman tayo sa tip number 5. Sa UP Manila, kahit na maliit yung campus natin, huwag kayong mag-alala dahil marami yung mga org. Eric, bakit nais mong makapasok sa aking bahay? Kung maaari ay bigyan mo ako ng 3 dahilan. Big brother, unang-una po syempre, kaya ko po gustong makapasok dito po sa bahay niyo, ay unang-una gusto ko pong ma-involve sa isa sa mga pinakamalalang awayan sa Philippine television. Pangalawa, gusto ko pong magkaroon ng love team, no? At pangatlo po, gusto ko po talagang malaman kung meron po bang CCTV sa CR niyo po. Yun lamang po. So parang ang recruitment ng UP Manila pagdating sa mga org ay parang around September. No, around September ng first sem. Ewan ko lang kung nagre-recruit din sila pag second sem. Pero alam ko parang merong recruitment week or days, parang 3 araw ata yun sa linggo, na ayan, merong mga booths yung mga bawat org na pwede kang mag-register, na pwede kang sumali. So it's your choice kasi lahat naman halos ng area ay meron naman mga assigned na orgs. Merong mga orgs na by course, katulad sa course ko, Orcom. Meron kaming Orcom. So kung magaling ka sumagyaw, kumanta, umarte, no, marami dyan. Kung mahilig ka sa photography, sa choral, kung gusto mo mag-choir, kung gusto mo ng jamming, banda-banda, ganyan. Kung interested ka sa exchange programs, kung religious ka, lahat ata ng orgs meron. Kung magaling ka sa marketing, sa public relations. So maganda rin yung sumasali tayo kahit paano sa orgs kasi bukod sa kumakapal ang ating resume, alam nyo naman yan, ay hindi lang yun iba rin yung mabubuong bonding nyo, yung friendship, lahat. Meron kang mga connections, kahit paano meron kang alam. Diba? Para kahit wala ka na sa school, kahit
nasa real world ka na, alam mo na yung gagawin. So parang nagiging training ground lang to. Tsaka parang to keep away din sa stress ng ACADS, kahit pa paano, di ba? Org life, maganda rin naman yun. Huwag ako makapagsalita, kala mo may org eh. Number 6. Nasa frame pa ba ako? Tip number 6. So for tip number 6, be familiar sa SAIS. Ayan po. Hindi po yan ang Espanyol ng number 6. Ang ibig sabihin po ng SAIS ay Student Academic Information System. Yan, tapos dyan natin nakikita yung grades, dyan tayo nag-enroll, dyan tayo nag-enlist, no? Pero usually kapag ang problema lang naman dyan kapag nag-enlist, kapag nag-review ng grades minsan hindi pumapasok, ganyan, nagkakaiba-iba, na nagulat ka, taas-taas ng grade, taas-taas ng exams, tapos lumabas sa SAIS mo, trace. Ano to? Proceed. Oh! Ano to? Bakit nag-X? Totoo, naka-black-restrict to sa amin na. Tapos mag-X, mag-error, ano? Meron namang mga team, no, na nagre-resolve ng mga problema about dyan. So, huwag kayong mag-alala. Ang SAIS account, binibigay din naman agad siya pagka-enrollment. Parang pinapapunta kayo sa IMS. No? Ano po sabihin ng IMS? Nalagay ko na lang mamaya. Number 7. Ayan. Ganyan, di sila magkadikit. Teka. 7. Ayan. So, kapag nagugutom kayo, or syempre, lahat naman tayo nagugutom, lahat tayo mahilig kumain, wag kayong mamroblema dahil kala nyo, di ba, na parang kapag sa UPM ka, ang puntahan nyo lang talaga ay Rob, Manila, wala kang ibang choice kung hindi kumain sa fast food. Araw-araw na Jollibee, McDo, Mang Inasal, ano pa ba, Greenwich, di ba? Minsan, di rin healthy yun kasi puro preservatives na kinakain mo. So, kahit pa paano, once in a while, kung gusto mong magtipid, no? Dahil lahat naman tayo ay nangangailangan ng pera at kailangan tayo magtipid. Huwag kayong mag-alala dahil meron naman mga kainan sa ating student center. Ayan. Kung huwag kayong mag-alala, di mo kayo maliligaw sa UPM. Sa liit niyan, Diyos ko, magkakakonect lang naman ng mga building dyan at for sure, malalaman niyo naman agad kung saan ang student center. No? Parang nasa gitna siya ng GAB at ng RH. Ayan yung student center. Meron dyan yung mga palabok ni Mom Sis, yung mga sisig ni Kuya Dan, yung isang sisig ni Kuya na ganun yung buhok, nakatali sa kulay. Parang ano yun, pangalan na ni Kuya. Basta yun, hindi ko alam. Meron siya yung parang, basta tatlo yung stalls doon, food stalls. Pero bukod sa ulam, meron din ng mga dessert, may mga biscuit, mga tubig, juice, ganyan. So parang complete na rin, parang canteen, no? Uy friend, saan tayo kakain? Parang, parang, dami ko kasing pera ngayon eh. So, parang gusto kong kumain sa Yabu. Gusto mo ba? Tara, kain tayo sa Yabu. Ang cheap mo naman, yan lang kaya mo, Yabu. Tara, Yakimix tayo, libre ko pa. Akong bahala sa'yo. Dali mo pa yung buong tropa mo, dali mo yung buong barangay nyo. Akong bahala, libre ko kayo sa Yabu. Pumasok, kung gusto mo talagang lumabas na school, kung gusto mo i-explore yung Manila, meron pa naman dyan sa mga kanto-kanto na mga canteen na mga food service talaga na masarap din at sulit ng kainan. So, let's proceed to tip number 8. Ang bobo sama. Ang problema ng karamihan sa atin, unless sinusundo ka, hinahatid sundo ka, pero marami rin naman sa amin nagko-commute. Like ako, nagko-commute ako. Oh, sige lang. Kasya pa. Dito sa kaliwa, 10 tayo. Kuya, ano sabi mo? 10? Bakit? Yung bilang ko, 12 na kami dito eh. Yung isang pisngi na nga lang ng puwet ko yung nakaupo eh. Yung totoo. Balik mo na nga lang yung bayad ko, nang gigigil ako sa'yo eh. Ayan. So kung sakas ka, basically kung mag-LRT1 ka, bababa ka ng UN station, tapos lalakarin mo. So may NBI, bababa ka, lalakarin mo, ganyan. So yun ang CAS. Kung taga White College ka, or taga doon ka sa ibang sa kabilang side ng UPM, pwede kang bumaba sa Pedro Hill. Accessible naman yun yung lugar kasi Taft Avenue siya. So, meron mga FX, may mga jeep, may LRT yun nga. Tapos, kung gusto mag-helicopter, go. Saka nga nalalapag. Ang problemahin nyo yung traffic, no? So, huwag kayong tamad. Gumising kayo na maaga. Late na ako. Totoo. Late na ako.
Hindi na ako maliligo, hindi na mag-toothbrush. Kasi marami sa mga profs natin talaga na strict sa attendance. So, tip number 9. Parang lahat naman tayo halos, no, ng taga-UP ay naka-experience ito ng mga criticisms, ng mga bashing, lahat ng hate comments. Makikita naman natin sa Facebook, sa social media. Kasi marami naman, yung social media na yan, ano lang yan tool yan ng mga duwag, no? Gagawa ng fake account, tapos ibabash yung school natin, ibabash tayo. Masanay na kayo doon, no? So, dyan pumapasok yung, pagbalance, you should learn how to balance kahit paano. Alam mo kung paano mag-manage ng oras. Ito, magre-review ako sa gantong oras. Itong oras na to ilalaan ko para sa bayan. Dapat ganun, hindi yung puro yan, tapos nakapababayaan natin yung aral natin. And of course, for my last tip, always be yourself, no? Maging genuine ka sa sarili mo. Iba yung authenticity, di ba? Kapag totoo yung pinapakita mo sa ibang tao, di ba, mas maraming chances dumami yung friends mo, na marami kang makakahalubildong aayon sa'yo, di ba? Marami kang orgs na masasalihan, marami kang taong, maraming opportunities na dadating sa'yo, maraming blessings kapag naging totoo ka sa sarili mo. Kasi UP is a very diverse environment maaaring itong opinion mo hindi sangayon sa kanya, itong gusto mo ayaw enjoy, di ba, mag-aral, konting landi, konting harot, ganyan, konting keme-keme. Pero kapag ka nag-enjoy ka kasi, kapag ka ina-enjoy mo isang bagay, the rest will follow. Parang kapag ka gusto mo yung ginagawa mo, kapag ka masaya ka sa ginagawa mo, lahat okay. Nakakapag-aral ka na mabuti, na ma-manage mo yung time mo na maayos, na-enjoy mo yung company mo, yung friends mo, ganyan. Iba yung iba yung nadadala ng enjoyment. Minsan hindi mo naman kailangan magpadala sa stress. Nakakasira na ng disposition sa buhay. Nakakanega. So minsan kailangan mo lang talaga maging optimistic at i-enjoy ang lahat. And para sa mga freshies, welcome to UP Manila. Awkward. Ayan, so welcome sa UP Manila, no? And I hope you will enjoy the experience, no? Mahaba-haba man tong experience na to, mahaba-habang roller coaster ride. Parang magro-roller coaster ka ng 4 years, no? Parang yung shake ride. Yung space shuttle dun sa UK, parang isipin mo 4 years kang gaganong-ganon. May ups, may downs, ganyan. Maging responsableng citizen ng Philippines. Ayan. Kasi bilang mga scholar ng bayan, yan talaga ang duty natin. Okay? Yon, nagets mo yon? Gawin mo. Oo. So, ayun po. Maraming salamat sa pakikinig nyo po sa mga tips ko. At sana meron kayo natutunan, magsilbing guide to kahit papaano sa inyo. Although general lang siya kasi parang it's for you to find out, no, kung ano pang mga dapat i-expect sa UPM. Parang kapag pasok nyo sa UP, merong element of surprise na, ay, ganito pala dito. Yung biglang nasa 3rd floor ako, pag lagpas ko, nasa 4th floor. Ganon. Meron kayong mga ganyang may experience. That's it for today, guys. Kung meron kayong mga kaibigang freshies, don't forget to share, no? Spread nyo yan. Oo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to give it a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe to my channel. And kung gusto nyo rin ma-notified, pindutin nyo yung notification bell para tuwing meron akong ina-upload, na-notify agad kayo. So, ayun guys, maraming salamat ulit sa pakikinig nyo po. And I hope to see you in my next video. Bye! At guys, kung may pagkakataon na halimbawa makabump nyo ako sa UP, so kapag halimbawa nasa CAS kayo, tas nakakita nyo ako, ganyan, parang mag-hi naman kayo sa akin, tas sabihin nyo, ay kuya, napanood ko po yung video nyo sa YouTube, no? Wala pong kwenta, wala pong natutunan. Mag-hi kayo sa akin. Para kunwari sikat ako, ganyan. Okay?